Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Samut-sari na namang kontrabando ang nasamsam ng mga otoridad sa loob ng New Bilibid Prison sa ika-14 na Oplan Galugad, kabilang na po dyan ang isang aquarium at alagang tarantula. Bukod sa paggalugad sa mga selda, binaklas na rin ng mga otoridad ang mga iligal na estruktura sa loob ng Bilibid. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Rafi, Connie, hindi lamang daw mga malalaking mga kubol o yung mga luxurious o yung mga magagara na mga kubol, kundi pati rin yung mga maliliit na mga tambayan at saka yung mga shanties kumbaga o yung mga barong-barong dito sa loob ng maximum security compound sa New Bilibid Prison sa may Muntinlupa. Yung ipinag-utos na rin na ipademolish bilang bahagi pa rin ng Oplan Galugad ng Bureau of Corrections o Bucor. Ngayong umaga sa likod ng Building 11 ng maximum compound, tinibag na yung mga semento at pinagbabaklas na ang mga kahoy at mga yero ng mga kubol na nagsulputan daw sa paglipas ng mga taon. Ayon sa pamunuan ng NBP, nagsilbing tambayan at pahingahan ng mga inmate ang mga naturang kubol maliban sa eyesore daw at nakakaharang sa view ng mga nakagwardyang o nakaposte ng mga gwardya sa mga watchtower ay malapit daw sa bakod ng compound ang mga kubol. At dahil sa kabilang panig ng bakod ay kalsada na, may mga insidente raw na nakakapaghagis mula sa labas ng mga kontrabando papunta sa mga kubol. Sa ika-14 na raid na isinagawa ng Bucor dito sa Bilibid, muling nakasabat ng mga audio at video equipment, kabilang na ang ilang pirasong mga LCD na mga widescreen TV, may mga lumang TV rin. Sa dormitory 9A naman, hindi bababa sa 20 gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam mula sa isang inmate. Dadalhin sa NBI ang na-recover na substance at sasampahan ng kaukulang reklamo ang naturang inmate. Paglilinaw ng NBP, hindi nakakapasok sa compound ang malalaking amount ng droga, pero sa raw napakahirap na matunton kapag ganitong maliliit na amount yung pag-uusapan. At Rafi, Connie, kung makikita mo dito sa likuran ko, hindi ito sa paglipas ng mula pa last year dito nga sa 14 na ng mga raid ng Oplan Galugad. Dito nasa likuran natin, hindi ito surplus shop ng mga appliance, mga television at iba pang mga equipment. Ito yung nandito sa may social hall ng loob ng maximum compound dito sa may NBP. Ito yung mga pinagtambak-tambak na pinag-ipon-ipon na mga equipment simula pa nung nagsimula itong Oplan Galugad na nagpapatuloy pa rin sa ngayong araw nito ay nagpatuloy pa rin. At kanina nga, gaya na nabanggit natin, ay merong mga equipment din tulad ng mga LCD TV at dito nga sa harapan natin ginagawa rin yung inventaryo doon sa raid na ginawa ngayong araw na ito, Rafi, Connie. Cedric, nabanggit ba kung ano na yung gagawin dyan sa mga gamit na nakumpiska? Kasi may mga usap-usapan din, hindi ba, na posibleng na ibabalik din doon sa mga preso yung mga nakumpiska na, Cedric? Okay. Rafi, medyo nagkakaproblema lang tayo dito sa monitor natin. Pero kung makikita natin dito, itong nasa likod, ito yung mga nakastack na mga television. Dito sa pag pumihi tayo dito, meron din mga ilang equipment pa. Particularly, itong nasa harapan, may mga gasol, mga kable. Itong LCD TV na ito na medyo may kalakihan yan, isa yan dun sa mga na-recover ngayong araw na ito. At may mga gas range pa, may mga tangke pa ng mga LPG na recover din. Gaya nga nabanggit natin, ito ika-14 na pagre-raid ng Oplan Galugad at kanina sa pakikipag-usap natin kay NBP Superintendent Schwarzkopf ay dun sa natanong natin yung tungkol dun sa drugs o yung hinihinalang mga shabu at sinasabi niya ay sa laki ng population nitong NBP ay napakahirap daw talaga, although best effort daw talaga sila para makuha yung mga ganitong mga kontrabando. Gaya nga nabanggit natin, may about 22 grams yung na-recover na hinihinalang shabu ngayong araw na to dito sa Maya NBP sa pagpapatuloy ng Oplan Galugad, Rafi, Connie. Cedric, tinatanong ko lang kanina kung ano yung gagawin dyan sa mga gamit na yan kasi may mga naging usap-usapan na naibabalik din yung mga nakumpiska ng mga gamit dun sa mga preso, Cedric. Yun yung nagiging problema daw, Rafi, ng pamunuan ng NBP. Kasi, kumbaga, quadrant per quadrant yung nagiging raid na ginagawa niya. Minsan, may mga pagkakataon daw talaga na pag nag-start sila sa quadrant na ito,
may mga gamit na ililipat doon sa ibang quadrant. So, yun do yung significance kung bakit ginagawa nila random, unannounced itong kanilang mga raid. Para of course, hindi malaman. No? Even yung pag-invite nila sa media, biglaan itong coverage nila for transparency. And of course, para hindi naman malaman ng yung mga inmates kung mayroong mga itinatago kung kailan sila ma-raid. Ano? Sa ngayon, alam lang natin na Rafi, nagpapatuloy itong inventaryo dito sa may social hall. Gaya nga nabanggit natin kanina, ito yung bulto na nung mga na-recover. Simula pa nung sinimulan itong Oplan Galugad, kukunin natin yung impormasyon kung saan dadalhin itong mga to. Pero definitely itong mga to ay confiscated na, Rafi. Siguro sana naman pwedeng ma-donate yan sa mga eskwelahang nakapaligid dyan sa Bilibid. Pero yung mga gamit na yan pwedeng maitago, hindi ba, Cedric? Pero yung mga struktura na nabanggit mo na kanilang kinalas na rin, yan is in plain view. Gaano ba ka-frequent na bumibisita yung mga opisyal ng preso dyan sa loob mismo at ngayon lamang dinidemolish yung mga illegal na structures sa Cedric? Yeah, particularly, Rafi, yung mga tinatawag nila na maliliit, yung mga shanty, yung tinawag nila kasi, no, mga barong-barong ng mga kubol doon sa may sa likod ng building 11 kanina. Kanina nakausap natin yung ilang mga opisyal na sumama sa atin doon sa loob ng maximum security compound. Sinasabi nila, may isang nakatoka dyan na parang malaki talaga yung area. Masyadong maraming mga areas, masyadong malaking population na kailangan mo obserbahan. Ang sinasabi nila is, say, once a week, may iikutan mo yan. In a span of 1 week, marami na daw magbabago dun sa construction na yan. Although nililino naman nila kanina na karamihan daw, if not all, of the establishments na tinibag kanina ay doon pa daw sa previous administration. Ang sinasabi nila yan, Rafi. Ano? Merong isang malaking construction na legitimate dito sa loob ng New Bilibid Prison sa maximum compound, particularly dun sa area na inikutan natin kanina, which is, kung hindi ako nagkakamali, ay isang chapel o church. Ang nabanggit sa atin ng ilang mga opisyal, sinasabay, di umano, nung mga gumagawa ng kubol, yung construction ng maliliit na kubol dun sa malaking construction. So, kumbaga, habang pinapasok mo yung mga legitimate na material, sumisimple rin ang pasok yung maliliit na mga para dun sa construction ng maliliit na kubol, Rafi. Well, at least, Cedric, tuloy-tuloy yung kanilang ginagawang Oplan Galugad. Pero nabanggit pa nila kung ano yung, kung meron mang epekto na ito sa mga presong nasa loob dyan sa maximum compound. Dahil of course, ito yung mga perks nila, hindi ba? May nagiging epekto na ba dun sa mga preso, yung sunod-sunod na may sinasagawa nilang raids sa Cedric? Kung ang tinatanong natin, Rafi, is yung behavior or yung kumbaga disposition or kumbaga yung dynamics ng mga preso doon, yung mga inmates, doon dito sa loob ng NBP, hindi natin naitanong yan. Although yung epekto doon sa dami ng mga kontrabando na banggit sa atin yung kanina ni Superintendent Schwarzkopf ng NBP, hindi nila masasabi for now kung 100% ay na-clear na nila yung ng mga kontrabando, itong maximum compound, of course, dahil may na-recover pa rin today. Pero sa naging observation nila ngayong araw na ito, significantly mas baunti daw yung mga nakuhang mga kontrabando kumpara dun sa mga lumipas na araw. Gaya nga nung pinakita natin, mga ilang piraso equipment as compared dito sa napakarami. Kung if it's any indication daw, ay umaasa yung NBP na ito raw ay dahil nagiging successful yung Oplan Galugad at hindi na nga maibalik yung mga pinagbabawal na mga gamit sa loob ng NBP. It is something of course na kailangan pa rin babantayin pa rin natin o malalaman natin sa mga susunod na araw, sa mga susunod na raid pa ng NBP, Rafi. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.